ang kinalugdan, ngunit ang lahat ay nakipagtipan ng makatotohanan, tatanggap pa rin po ng grasyang mainam. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan ang ating Panginoon sapagkat hindi siya nagtatangi. Mayroon siyang pinipili para gamitin niya, ngunit hindi siya nagtatangi. Lahat mahal niya. Amen? Kung sa oras na ito, ang bawat layunin niyo po ay naibilalas niyo na sa Ama kahit hindi sinambit na inyong mga labi. Kung kayo po'y nakinig sa mga bahagi ng ating mga kapatid, kung paano po silang sinagot ng Diyos at tumugon sa kanilang pangangailangan, sa oras na ito, lahat po tayo'y tutugunan rin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang ating sinasamba ay hindi tao. Ang ating sinasamba ay makapangyarihan na totoo. Ribulto mang naturingan, di kumukurapian, ngunit nagmamasid kanino man at nalilirip ang laman ng inyong kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ang pagkilala po at pagtanggap sa ating Panginoon ay gawin po nating makatotohanan. Sabi nga, kung ang lahat ay nakinig sa mga nagbahagi, hindi natin kaluluguihan ang kumilala at tumanggap sa Diyos na totoo. Bagaman kung sa una man, nagkakaroon ka ng alinlangan, at kung ikaw ay bago pa lang at mag-aalinlangan, huwag kang mag-alinlangan, sapagkat ang ating sinasamba ay tunay na makapangyarihan. Amen po ba yun? Nasabi nga, dumulog ka lang ng taimtim at bukal sa puso mo, tinanggap mo siya na totoo, sigurado, magbibigay siya sa iyo. Amen po ba yun? Mga kapatid, ang pagkilala ko po sa ating Panginoon ay hindi ko po siya ibinasi doon sa mga grasya na aking natanggap kumpara sa material o financial man, hindi po doon. Kundi kinilala ko po siya sa katotohanan at tinanggap ko po siya ng buong puso sa katotohanan doon sa mga pag-aatas na pinatutupad niya sa akin. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, sabi nga, walang maglilingkod na natural na tao na gusto mo lang. Amen? Kahit sino, hindi yun sasabihin, maglilingkod ako sa Diyos. Dahil, bakit nasabi ko po ito? Kung ito po ang magiging panuntunan ng ating Panginoon, dapat noon pa kami naglingkod. Amen po ba yun? Subalit ang lahat nga po ay may takda upang kilalanin siya, upang tanggapin siya, sapagkat siya ang pumipili at hindi tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa dakong ito, nang kinilala ko po siya ng lubos, nung nag-umpisa na po na may mga pag-aatas na pinatutupad. Nasabi ko nga, kilala ko ang sarili ko, kilala ako ng Diyos. Alam ko bilang tao kung ano lang yung kaya ko. At syempre po, pag bilang tao ka, limitado yung alam mo. Amen po ba yun? Subalit, higit na alam ng Diyos kung ano yung kaya mo. Amen? Kaya doon po sa mga kaganapan na yan, una, syempre, hindi naman pagdakakaraka-raka sabihin ko, tanggap ko lahat. May katanungan na naiiwan sa aking puso. Ito po ang tanong, kaya ko kaya yon? Paano ko yung makakaya? Ganito lang po yung aking buhay. Amen? Subalit, kapag ang Diyos ang nangusap, sabi nga ni Mami Beth, hindi mo siya maaaring tanggihan kung ito'y maging kalugod-lugod sa kanyang pananaw. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At doon po nagsimula upang kilalanin ko siyang lubos. Sapagkat nasisiyahan ako, nagagalak ako kapag alam ko na siya'y tumutupad sa aking pagkatao. Amen po ba yun? Alam ko po, na-identify ko po talaga yun. Dahil, syempre po, kahit sino man po sa atin, kilala natin ang ating mga sarili. Alam natin kung ano yung kaya natin. Ngunit ang kaya ng Diyos, kapag siya ang tumupad sa'yo, kahit ayaw mo, kailangan mong gumanap. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At simula po noon, nang kinilala ko po siya at tinanggap ng buo, kailangan ko po siyang tanggapin. Hindi ko pwede siyang kontrahin. Amen po ba yun? Siyempre po, kinilala mo siya. Natural, tatanggapin mo siya. Kung kinalala mo lang siya sa pangalan at hindi mo siya tinanggap sa puso mo, hindi ka pa rin makatutupad. Amen po ba yun? Naunawaan niyo po ba? Kaya mapalad po kayo, tay, sapagkat sa dakong ito at yung mga nagbahagi kanina, kumilala sila, tinanggap nila, nagsabuhay sila. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya doon po papasok na ang Diyos ay kikilos. Amen po ba yun? At alam niyo po ba, napakabait ng Diyos. Kapag may nasilayan siyang isang tapat sa pamilya, at buong pamilya lalo na ay tapat, ayaw niyang makitang nalulumbay ka. Kaya kung ikaw natapat sa Kanya, sa pagkilala sa Kanya at pagtanggap sa Kanya, dahil ayaw niya makita ka nalulumbay,
yung idinudulog mo sa kanya, pagbibigyan niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nararanasan po namin ito. Kaya nasasabi namin po sa inyo, bakit po napakarami na pong patutuong tatak na iniwan sa puso ko ang ating Panginoon. Mula na ako'y maglingkod, ang aking kapatid na lalaki po ay malayo na sa Visayas. Ang sabi po ng doktor, nagkaroon po siya ng emergency na hindi siya makalakad. Lumihis po yung kanyang buto dito sa may balakang, pababa sa may hita, kaya hindi po siya makalakad. Binuhat na lang po siya. At nang dinala po siya sa ospital, ang sabi po ay, ililipat daw po ng Maynila dahil hindi kaya sa probinsya. Kapag binubuhat po yung aking kapatid na lalaki, ay nahihirapan siyang huminga. So ako naman po, andito ako, syempre po, maninikluhod ako sa Diyos, Ama, batid ko po na ang pananalig ng kapatid ko hindi kagaya ko. Ngunit dahil ako po ay nagsusumamo sa at humihingi ng awa at habag, pagalakin mo naman ang puso ko, pagalingin niyo po ang aking kapatid. Sa pangalan ni Kristo, sa pamamagitan ng Espiritu, sa katawan ng mahal na Apo Kunching, dumulog po ako sa Kanya. Ang sabi po ng mahal na Apo ito, sabihin mo sa Kanya, hilahin daw po yung dulo ng Kanyang daliri sa paa, at hilahin lang iunat. At angkinin na siya ay makakalakad pagdating ng hapon. Samantalang ayaw po siyang palabasin ng doktor. At kung hindi daw po mauopera ang aking kapatid, sigurado mamamatay. Siyempre po ako bilang lingkod, ang sabi ko, sino siya para magsabing mamamatay ang kapatid ko? Hindi ko pa kaya. Amen? Sapagkat malayo po kami magkakapatid. Alam niyo po, nung sinambit ko po sa aking hipag, hilahin mo yung paa at angkinin mo sa oras na ito, ang Ama ang maglalagay sa ayos yung pagkalinsad ng kanyang buto. Alam niyo po, nagulat ang doktor. Sapagkat nung hapon na yon, tumindig ang aking kapatid at sabi niya, lalabas na kami. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? So nag-waiver po yung aking hipag. Sa probinsya po yan. At sabi ng doktor, pag may nangyari sa'yo, hindi ka namin pananagutan. Oo, pag may nangyari sa akin, hindi kayo mananagot. Pupunta ako sa Maynila. Sabi ng doktor, doon ka magpapacheck up, doon ako magpapacheck up. Pero alam niyo po ba, dito ko po siya dinala. At nung araw po na yon, na pinantindig siya ng mahal na Apo po dito sa gitna, pinasikad-sikad po yung kanyang paa, lalo pong dumiretso ang kanyang lakad. Ang kabalitaan po sa amin sa probinsya, ang aking kapatid ay malala. Lumuwas po yung mga kapag-anak namin para dalawin sa ospital. Anong ospital ang dadalawin nila? Sabi ko sa kanya, yan ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Sa isang iglap, gumaling po ang aking kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Ano pa? Pangalawa, ang aking ina. Nang siya po ay nadapa, dahil ang aking ina po ay 70 plus na, hindi po siya makalakad. Nalinsad naman po ang tuhod. Yung buto sa tuhod, nalinsad naman po. So, hindi makakalakad. Ang sabi po ng doktor, kailangan daw po operahan, sementohin. Ano po? Na-imagine ko po, sino kayong aakay sa aking ina na naka-wheelchair siya? At iisip ko, akala ko po kasi noon, ay yung pagsisemento, semento na kagaya ng pagsisemento sa bahay. Kasi wala nga po akong alam. Ngunit sabi ko sa nanay ko, panaligan mo, hindi ka masisemento, sabi ko sa kanya. Dahil pinananakot ko po sa mga kapatid ko, kapag ipinasok nyo yan sa doktor, kulang tayo sa lahat ng bagay. Kaan ka kukuha? Ayaw ng Panginoon ng ganon. Yung papasok ka, tapos malulupad ka dahil sa pangungutang mo para magpagamot. Amen po ba yun? Ayaw po yan ng Ama. Sapagkat parang sinasabi mong walang magagawa ang Diyos. Amen po ba yun? Hindi po yun binabawal ng Diyos. Ngunit, idulog po natin yung mga doktor na gagamitin po sa atin. Amen po ba yun? Na galing din po sa Kanya. Yung iudyok, hindi lang dahil gusto lang nila dahil sa ganon. Amen po ba yun? Hindi ako naninira sapagkat ito po'y karanasan. Ang sabi po ng aking ina, papa-opera na lang ako, papasemento, bahala kayo. Subalit dumulog po ako sa Diyos. Ama, sa pagkilala ko sa iyo, nananalig ako na ikaw aking pinaglilingkuran. Tumawag ako sa mahal na Apo, tunguhan mo siya. Nakita ko po, sa daan pa lang kami, ayaw kong tanggapin, binubuhat ang aking ina. Dahil 3 araw na hindi siya nakakalakad. Magang-maga ang paa. Sabi ng mahal na Apo, iunat mo lang ang kanyang tuhod. Iunat lang daw po. At kapag naiunat at naitindig, makakalakad ang nanay mo. Buhay ang Diyos. Nang ako po'y dumating, inunat po yon, nakalakad po ang aking ina. Buhay po ba ang Diyos? Ayan po. Yan po yung mga tatak na iniwan sa akin ng Ama.
Kaya doon po sa pagbabalik sa Kanya ng papurit pasasalamat, sa pagkilala at pagtanggap ko sa Kanya, ito po, nagsusumakit na makatupad sa Diyos. Sapagkat una pa lang, alam ko hindi niya ako binigo. Amen po ba yon? At marami pa, napakarami pa po, na kung iisa-isahin nga po namin bilang mga lingkod, hindi po makakasya ang maghapong ito para sambitin. Amen po ba yon? Huli na lang po, pangatlo po na patotoo. Ito po yung nauna. Yung batang alaga ko, ayan po. 3 days pa lang po siya na nakalalabas na ipinanganak. Nagtai po siya ng 21 times. Maghapon hanggang gabi. Nang panahon po na yon, alam ko napakaraming ginagampan nating mahal na Apo Kunching. Tumawag pa ako kay Nanay Myrna. Sumalangit nawa po siya. Nanay Myrna at Kuya Alan, ang sabi ko po sa kanila, puntahan niyo ako sa bahay, saklolohan niyo ako at si kapatid na Marie nung time po na yon. Sapagkat parang hindi ko ito kaya. Minuto lang, andyan na naman yung pagdumi. Hanggang 21 times, 3 days pa lang po siyang ipinapanganak. Hanggang dumating po yung punto na talaga pong sabi ng aking kapatid, yung kanyang ina, Manang, kung si Nini daw Eka ay mamamatay, hihilingin ko na rin sa Ama na mamatay ako. Sapagkat hindi kakayanin ng aking kapatid. Bilang ikaw ay kapatid, ano ang magiging damdamin mo? Andoon maglalaban ngayon bilang tao ka, dadalhin ko ba sa doktor o anong gagawin? Tumawag ako kay kapatid na Marie. Kapatid na Marie, tulungan mo ako, ipag-drive mo ako. Dalhin natin kay Apo madaling araw pa lang para malunasan ko anong problema. Alam niyo po ba ang ginawa ng mahal na Apo? Doon sa adoration na yon, pinaliguan lang po siya ng tubig. At pagkatapos po noon, buhay ang Diyos, hindi na po siya nagtae. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Napakarami po. Hanggang dumating ang punto, dahil doon po sa kahinaan ng kanyang riyan, sikmura, labas-masok din po kami sa doktor. Ngunit ang pinanaligan ko po sa pagkilala at pagtanggap ko sa Diyos, ang sabi po ng mahal na Apo Kunching, kapag tumungtong na siya ng 3 years old, sa kalooban ng Ama, hindi na niya daranasin na magkasakit na kagaya ng dati. Buhay ang Diyos. 6 na taon na po siya, magpipitong taon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yan po ay karampot lamang ng mga patotoo. Bakit kailangan namin kumilalang lubos at tumanggap sa Diyos? Mga kapatid, hindi lang po kami ang may karapatan na tumanggap ng mga biyayang yan. Tayong lahat, karapatan po nating tumanggap ng biyaya sa ating Panginoon. Lamang kailangan nating kumilala at tumanggap sa katotohanan. Buhay po ba ang Diyos? Paano ito? Ito ang tanong. Paano ba ang pagtanggap at pagkilala ng mga katotohanan? Huwag mong gawing hulugan. Buhay po ba ang Diyos? Bakit? Tatanggapin mo lang siya pag may biyaya ka. At huwag mong babasihan sa material, sapagkat ang material lumilipas yan. Dito sa puso mo, dito mo siya ipunla sa puso mo. Sapagkat kapag sa puso mo ipinunla siya at hindi na siya mabubura, sigurado araw-araw may gagawin siya sa buhay mo. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? At yan po ang nagaganap sa amin. Sabi nga ni Mami Beth, narinig niyo po, wala siyang trabaho, isinuko niya ang lahat. Dahil ang kanyang pride ay ibinaba niya. Nagpakababa siya sa Diyos, kaya nagawa po ng Diyos sa kanya yun. Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita, gaya po ng sinasambit, kapag kumilala ka sa Diyos at tumanggap, hindi ito paligsahan, mga kapatid. Hindi ito paligsahan na sabihin, sinasabi lang na eka nila yun kasi ganito. Hindi po. Ang tumitimbang sa bawat kapahayagan ng bawat isa ay ang Diyos na totoo na nakaririnig. Hindi tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung sa oras na nagpapatotoo ang kapwa mo at hahatulan ka rin ng Diyos na ipinangangalandakan nila. Amen po ba yun? Sabi nga, anak, sambitin mo sa kanila, wala nakakakilala sa'yo at sa inyong lahat kundi siya lang. Paano ka hahatulan ng kapwa mo? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ang pagkilala ko sa Diyos at pagtanggap sa Kanya, paano ko ito tinupad para kilalaning lubos at tanggapin siya? Dahil nga po doon, sa mga nakaganapan na yan, natatak na iniwan niya sa puso ko. Mga patotoo na ang hiwaga niya ay hindi niya pinagdamot sa mundo. Amen po ba yon? Kaya bawat araw po, kung paano po ang aking mga kapatid na alagad, sabi nga, may mga kuya kaps din po kami matatalino, sumuko din po. May mga kuya kaps din po kami may mga salapi, sumuko din po sila. Ang mga alagad din po namin,
Kung sinasambit mga tao, sino po ba yung mga sumusunod at tagasunod ni Apo Kunching? Ang kabalitaan noon, ang mga sumusunod lang daw po kay Apo Kunching yung mahihirap. Hindi po totoo yun. Amen po ba yun? Yun po ang kabalitaan noon. Sapagkat mahirap man o mayaman ka man, kung hindi katotohanan ng dakong ito, hindi ka susunod. Ay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ngunit dahil totoo, ang dakong ito ay mula sa ating Panginoon. Ano ang ginawa ng mga matatalino? Nagpakababa sila. Isinuko nila ang buhay nila. Isinuko nila kung anong meron sila. Ganon din po, yung walang pinag-aralan, sabi nga, yung walang pinagtapusan, may sinuko rin po. Kaya hindi pwedeng ibaliwala. Amen po ba yun? Kaya doon po sa pagkilala po na yon at pagtanggap namin sa Diyos, ang Diyos na aming tinanggap at kinilala sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, hindi po kami binibigo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Maaari may magsabi, hindi sila binibigo. Bakit may mga alagad na may sakit? Natural. Sapagkat, natural kaming tao. Ngunit, ang paggamit ng Diyos sa amin, hindi niya kami binibigo. Amen po ba yun? Sapagkat, ang lahat nga po'y may takda. Sabi nga, kapag kinilala mo ang Diyos, hindi pwedeng hindi ka mamamatay. Amen? Lahat mamamatay. Dahil ang mga kumilala sa Diyos doon, sa simula, wala na rin ngayon. Bakit ka magtataka? Amen? Kaya mga kapatid, tanggapin po natin yun ang buo sa puso natin na may wakas ang ating buhay, sapagkat ang buhay ay pahiram. Tanggapin po natin sa puso natin, kilalanin na ang buhay ay may may-ari, hindi tayo ang Diyos na totoo. Amen po ba yun? So kapag ito po ang tinanggap natin, magiging payapa ang lahat. Buhay po ba ang Diyos? Hindi mawiwindang ang buhay mo. Bakit? Pinipilit mo, takda na. Pero ayaw mo pa. Mawiwindang ka talaga. Sapagkat walang gagawa ng pagdagdag ng buhay mo na tao, kundi Diyos lang. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po yung aming natutunan sa dakong ito. Kaya araw-araw, nakikinig po kami ng mensahe. Araw-araw, mga nagbabahagi, pinakikinggan po namin. Kaparaanan ng pagrespeto namin sa mga nagpapahayag sapagkat ginagamit din po sila ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Hindi pa aaring sabihin mong hindi totoo yan. Sino ka para magsabi nun? Eh yung naramdaman nila, hindi mo nararamdaman. Ramdaman mo muna para sabihin mong totoo sila. Buhay po ba ang Diyos? Ganun lang po yun mga kapatid. Kaya sa bawat araw po, kung paano po kami tumutupad sa dakong ito, yung pagkilala ko po sa Diyos ng buong katotohanan at pagtanggap, doon ko nga po nababase, hindi sa mga material na bagay, kung paano po siyang tumutupad sa akin. Dahil alam ko po talaga siya ang tumutupad sa akin eh. Yun po ang tinatanggap ko po sa puso ko. Sapagkat lahat ng ito hindi ko gagawin bilang natural na tao. Amen po ba yun? Wala ako kahit na ano. Hindi ako tapos. Hindi ako mayaman. Natural lang akong tao. Wala ako kahit na ano. Galing po ako sa kawalan. O bakit ako tutupad? Ngunit, salamat sa Ama, binigyan niya ako ng pansin. At nang binigyan niya ako ng pansin, sa dakong ito'y nakilala ko siya, salamat sa Ama, may kabuluhan pala ang buhay ng bawat isa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, iiwanan ko po ito sa inyo upang magkaroon ng kabuluhan at kahalagahan ang buhay ng bawat isa. Kumilala po tayo tumanggap sa Diyos. Sapagkat kung hindi po natin ito gagawin, walang kwenta ang buhay mo. Hindi dahil sa yaman, para lang magkaroon ng kwenta, hindi dahil sa titulo, hindi dahil sa kung ano paman, kundi kailangan tanggapin natin ang buong katotohanan ng Diyos at kilalanin upang ang buhay na kanyang pinahiram ay magkaroon ng kabuluhan. Buhay po ba ang Diyos? Bakit magkakaroon ng kabuluhan? Sapagkat yun na ang takda para ikaw naman ang maglingkod sa Kanya. Amen po ba yun? Sapagkat mula sa simula, pinaglilingkuran ka na ng Diyos eh. Amen? Pinakakain ka, binubuhay ka, pinalalakas ang katawan mo, lahat ng yan. Ngunit hindi ito nakikita ng tao. Amen po ba yun? Mga kapatid, panahon na talaga. Sapagkat ito'y pinauulat ng ating Panginoon. Kung ang lahat lang ay nakaririnig ng kanyang tinig at nakaririnig ng kanyang pangungusap, simple lang sinasabi ng ating Panginoon, anak, kung sa palagay ng tao ay taglay ko ang lahat, oo. Kung sa palagay ng tao, kaya ko magmahal ng lahat, oo. Subalit, paano naman ako? Tayo ba'y kukuha, kakahig na lang ng kakahig sa Diyos? Sa palagay niyo po ba? Hindi siya magsasawa? Na sa pagkahig natin, ang ginagawa naman natin, bisya? Magsasawa rin po siya. Amen po ba yun? Hindi magsasawa ang Diyos
kapag sa pagkahig mo sa Kanya, ang ginagawa mo ay mabuti. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Kaya bawat araw po, sabi nga ni Mami Beth, walang hanap buhay. Ngunit yung mga taga-Baliwag po, magkano pa masahe niyan? Patungo dito kung sasakay sila ng tricycle. Minsan po, sa tricycle driver po, pag isa ka lang sasakay, 180 from Santa Barbara hanggang dito. Baliwag hanggang dito, 120, 150. Balikan. Kung balikan po, 300 a day. Sa loob ng 11 years, bilangin po yun, magkano na po yun. Buhay po ba ang Diyos? Yan po, ay sinasabi ko lang sa inyo, hindi para isumbat, para makapagnilay ang tao na walang natural na tao na gagawa nito. Amen po ba yun? Dahil nagagawa ito at nagaganap, dahil kumilalang lubos, nakatanggap ng lubos, at sigurado naman po, tubo. Buhay po bang Diyos? Kaya ngayong araw na ito, hindi nyo man nasilayan ating mahal na Apo Kunching, hindi po kayo nalugi. Amen? May iba magsasabi, naku, sayang yung pamasahe ko, kung alam ko lang na wala si Apo, hindi na ako pumunta. Wag! Mapanibughuin ang ating Panginoon. Wag nating gawing magkaribal sila. Isa lang ang gumagamit sa Kanya, sa ating mahal na Apo Kunching. Kaya kung paano hindi nyo man nasilayan ang katauhan, ang ating Panginoon ay naghihintay at lagi nakamasid araw-araw, nagagalak po siya. Amen po ba yun? At sigurado pag uwi nyo, ang dami nyong dala. Anong dala nyo? Yung mga ipinahayag ng mga kapatid ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Na sa bawat araw, na kailanman, ang ating Panginoon na hindi talusira. Lagi nyo pong tatandaan, hindi po siya kagaya ng tao. Kapag kumilala ka sa kanyang lubos, naramdaman niyang ang pagkilala mo sa kanya ay totoo, magpapakilala din siya sa kanya, sa iyo ng lubos. Lapat na lapat ang puso nyo. Walang leak. Lapat na lapat talaga. Kaya sa bawat araw po, eto po, ako po'y buhay na patotoo. Sa pagkilala ko sa Diyos at pagtanggap, buhay ako na patotoo. Para ipagsigawan na siya ang bumubuhay sa amin. Amen po ba yun? Opo. Talaga pong, hindi ko masasabing overwhelmed ako. Andun yung point na, ganun po pala ang damdamin mo kapag kinilala mo ang Diyos at tinanggap. Mayroon ka ng malaking responsibilidad para isang guni sa Diyos kung anong dapat mong gawin. Hindi ka maaaring tumupad ng bara-bara lang na halimbawa nakamtan mo o kung ano man ang binigay sa'yo ng ating Panginoon, basta mo lang gagamitin, hilingin mo kung paano niya ituturo sa'yo ang paggamit. Yung kaukulan kung paano kanya gagamitin ayon sa kanyang kalooban. Kailangan talaga hilingin. Sinasabi po niya. Kaya eto po, sa bawat araw, lamang po, kailangan nyo talagang ibigay ng buong buo. Sabi nga ni Mami Beth, 100% na isuko mo ang sarili mo at talikdan mo ito. Sapagkat pag hindi mo tinalikdan ito, ang sarili mo, sigurado hindi ka makatutupad ng totoo sa Diyos. Amen po ba yun? Hindi po talaga. Sapagkat maglalaban ang sarili mo at ang Espiritu. Amen? Kaya ito po, nakatutupad, mahirap man sa pananaw ng tao, minsan bilang tao, mahirap, paano ko ito gagawin? Ngunit ang Diyos ay walang hirap. Kapag pinatupad niya, siya ang gagawa ng paraan, susunod lang ang katawan mo. Buhay po ba ang Diyos? Ganun lang po kasimple. Kaya mga kapatid, hindi lang po mga alagad, mga kuya kaps, ang may karapatang maglingkod sa Diyos. Tayong lahat po, kagaya ni tatay, kung paano siya ay nagmimithi, na ibinubulong sa kanya kung anong gagawin niya, atas po yun. At iba ang atas sa utos. Amen po ba yun? Kapag ang bawat isa po'y inatasan doon sa pagkilala at pagtanggap mo sa Kanya, sumunod ka, wag kang sumuway. Amen po ba yun? At sigurado po, hindi kayo mahihirapan. Opo, hindi po mahirap sumunod kapag ang Diyos ang nagpasunod sa'yo. Wag lang tao. Sapagkat kung tao na ang magpapasunod sa'yo, maging kami, wala na rin dito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit hindi po yun magaganap. Sapagkat sinasampit ng ating mahal na Apo Kunching, kapag tao na ang susundin niya, titigil na siya. Amen po ba yun? Kaya sa dakong ito, ang Diyos ang bumalangkas, ang Diyos ang tumindig, ginamit lang ating mahal na Apo Kunching, inakay tayong lahat, binuksan tayong lahat, upang kumilalang lubos, tumanggap ng lubos sa kadakilaan ng ating Panginoon. Muli po, magandang hapon po sa tanghaling ito. Maraming salamat, mahal na Mother, sa buhay na patotoo mo. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Katotohanan po ang tinura ng ating Mother of the House. Hindi man ninyo nasilayan ang ating
Mahal na Apo Conching, ang kanyang katauhan, subalit ang kanyang banal na espiritu kailanmay di nawawalay sa dakong ito. Ang sino mang kumilala at tumanggap sa kanya, may tinanggap na po kayo sa pagkakaupo ninyo. Kung pinakinggan po ninyo ang lahat na nagbahagi sa harapan ninyo, may nakamtan na po kayo. Ginamit lamang po ang kanilang mga katauhan upang sa inyo ay mag-alay na tuwiran. Kaya kumilala at tumanggap na totoo sa puso ninyo, magtiwala at maniwala ng lubos at ganap sa puso ninyo. Anong hindi niya ibibigay sa inyo kung ito ay hinihiling at minimithi nyo? Tulad nga po ng tinura ng ating mahal na kapatid, bakit kailangang matakot at mag-alala kayo kung kumikilala at tumatanggap kayo? Sa pagtitiwala at paniniwala nyo, kakamtin nyo, anuman ang minimithi nyo, ang Ama kailan may di kayo bibitawan, kailan may di kayo pababayaan. Tulad po ng tinura ng Mami Beth, anong imposible ang hindi magiging posible kapag kayo ay nagtiwala ng lubusan. Amen po ba? Maraming salamat po sa lahat na nagbahagi sa hapong ito. Tinatawagan ko po ang mahal na kapatid na si Nene para po sa pangwakas na panalangin. Hinihiling ko po na magsiluhod po ang lahat. Aleluya, aleluya, aleluya. Sa pangalan ng katasasang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Pasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nun sa langit. Sa aming mga utang, para ng pagpapatawad namin sa nakakautang sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ni Jesus, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga utang, kapara ng pagpapatawad namin sa nakakautang sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ni Jesus, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga utang, kapara ng pagpapatawad namin sa nakakautang sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ni Jesus, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at pakailanman at sa walang hanggan. Amen. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ay para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo sa katauhan at ipos mong ganapang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na tumalo mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami po ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Awa po kayo sa amin at sa buong sanlibutan ko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Awa po kayo sa amin at sa buong sanlibutan ko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Awa po kayo sa amin at sa buong sanlibutan ko. O Jesus, Hari ng awa. Kami po ay nananalig sa iyo. O
minamahal naming Inang Birheng Santa Maria, amang dakila at makapangyarihan, walang hanggang papuri po sa iyo. Sa walang sawang pagmamahal at pag-abay sa amin, Ama, patuloy mo po kami pakayakapin. Higit po ang aming mga kapatid na may karamdaman. Hipuin mo po ang kanyang buong katawan upang doon ay makamtan ang kagalingan, sapagkat ikaw ay Diyos na buhay at ikaw ang tunay na manggagamot. Ama, maraming pong salamat sa oras na ito. Wala man po ang aming Apo Conching, subalit ikaw inariyan, patuloy na nakatunghay. Maraming pong salamat sa mga kapatid na pinintulutan mong tumayo upang sa amin ay magbahagi. Nawa po, Ama, ang bawat isang naririto makamtan at higit na maunawaan kung ano nga ba ang gawain ito. Higit ka naming makilala at higit na tanggapin sa aming puso upang doon ay makapagkasabuhay kami ng iyong mga banal na aral. Ama, maraming pong salamat sa oras na ito. Ang bawat isa ay panintulutan mong makawi at makarating sa bawat tahanan ng maayos at ikaw ang nakagabay. Maraming pong salamat, Ama. Ama, ang lahat ng tinataas na po namin sa iyo sa pangalan ni Jesucristo, ang aming tagapagligtas, at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na sa amin ay patuloy na magbibigay ng liwanag at gagabay. At sa ganun din po sa aming mahal na Ina, kaysa ang aming Apo Conching na ikaw nalugdan. Amen. Sa pangalan katastasan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo.